araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay June 24, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Lordship of Christ. Paano ba maging matatag? And yung scripture po natin ngayong araw is Luke chapter 6 verse 46. And sabi po sa ating concept na Lordship of Christ in the New Testament, the title Lord, Greek Kyrios, refers to Jesus Christ and declares His divine authority, sovereignty, and ownership over all creation. This same Greek word is used in the Old Testament, Septuagint, to translate Yahweh, the personal name of God. When we call Jesus Lord, we are not only acknowledging Him as a master, but also proclaiming that He is God Himself, worthy of our worship, obedience, and love. To confess Jesus is Lord, to surrender to His rule and trust in His divine care. Yung scripture po naman po natin ngayon na Luke chapter 6 verse 46, the wise and foolish builders. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Sa Tagalog po, ang dalawang nagtayo ng bahay, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? And yung teaching number 1 po natin is, the Lordship of Christ brings order out of chaos. Sabi po dito na yung Lordship ng ating Panginoong Jesucristo is binibigyan tayo na yung mga problema natin is binibigyan tayo ng solusyon pag kasama natin siya. And kapag pag di po natin siya sinabi doon sa mga problema natin, di natin sinabi sa kanya, di natin dinasal sa kanya, hindi po ito magbibigyan ng problem na magandang solusyon. And teaching number 2, the Lordship of Christ leads us to true success. Sabi po dito na yung Lordship ng ating Panginoong Diyos, na kapag tayo po ay sinusunod natin ng ating Panginoong Diyos, binibigyan natin yung obedience natin, yung loyalty natin, yung worship natin, and yung love natin sa Kanya, is nililid tayo nito sa totoong success natin. And teaching number 3, the Lordship of Christ is our strong foundation. Sabi po dito na kapag tayo ay may Panginoong Jesucristo sa ating buhay, na ginawa natin siyang Lord ng ating buhay, is binibigyan tayo nito ng matatag na foundation sa ating buhay. And application number 1, surrender all your sovereignness to the Lord. And sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na lahat yung problema natin, yung i-surrender natin lahat sa ating Panginoong Diyos, sa ating Lord. And application number 2, shape your life under the Lordship of Christ. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na yung buhay po natin ay i-shape natin na ito ay dapat tayo ay gawin natin na Lord sa ating buhay ang ating Panginoong Jesucristo. And application number 3, serve the Lord with excellence at all times. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na mag-serve tayo sa ating Panginoong Diyos with excellence sa kahit anumang oras, na dapat na siya ang Lord natin sa ating buhay, na sinusunod natin, binibigyan natin loyalty, win-worship natin, and binibigyan natin ng pagmamahal. And then lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.